Ang ating ebanghelyo ngayon, ito ay karugtong nung nakaraang linggo dahil sa ating liturgical celebration, no? Yung Sunday Mass. Ito yung karugtong, kundi mayroong parang isang parte doon na nilaktawan ng ating ebanghelyo na nabanggit kanina, na pinayag kanina, yung may temang do not be afraid. At anyway, so mapapakinggan po natin ang Gospel of St. John, chapter 6, sa loob po ng 5 linggo. Simula kahapon at saka meron pang 4 na linggo, napapakinggan po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6. Napatungkol po yan sa bread of life, yung tinapay ng buhay. So last week, sabi ko nga, I was reminded personally na yung generosity of God and the generosity of the poor. But kung titingnan po natin doon, isang aba ang may dalang tinapay o nakaraang linggo, ngunit sa akin po ay titingnan ko po ito ay sa Jesus, no? It represents God, it represents Jesus, dahil nga po si Jesus ay isang aba, nagpakaaba, naging aba para makasama ang mga aba, no? To be with the poor. And I reminded also na itong gospel na ito na sa last Sunday na yung simbahan ay dapat simbahan para sa mga aba, sa mga dukha. No? Kung titingnan po natin, kalimitan po ang sa akin, personally, sa experience ko po sa Manila, when I was assigned sa multinational, no? The majority of them, hindi naman po aba. Hindi naman po, sabi nga, hindi daw ginagamit yung salitang mahirap, pulubi, kundi mayroon doon may kaya naglilingkod sa Panginoon, ang naglilingkod sa simbahan. But anyway, so connection sa ating ebanghelyo ngayon na ating napakinggan, na ito yung panawagan sa atin, no? Na maging si ang Diyos ay sapat na, si Jesus ay sapat na, no? Alam po natin na meron tayong mga pangangailangan, no? Meron tayong needs. Pero alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya nga po nagbigay si Jesus, gawa siya ng sign para makilala siya ng lubusan ng mga alagad at ng mga taong kanyang binusog ng tinapay, no, at isda. Ngunit sa ating ebanghelyo, kung titingnan po natin, nakakalungkot ay hindi nila nakilala si Jesus. Parang ang pagkakilala kay Jesus ay isang guro, great miracle worker, di ba? Mapaghimala. Pero hindi lumalim yung pagkakilala sa kanya na siya ay Diyos. Hindi lumalim ito kasi ang nakita nila na si Jesus ay gumagawa ng himala, na tagapaggawa ng himala, miracle worker, great miracle worker. At kung naalala niyo po noong nakaraang linggo, yung binasa po natin noong nakaraang Lunes, na si Jesus ay tinawag parang propeta. Si Jesus ay yung pagiging niyang propeta ay yung isa lamang yung tatlong office ni Jesus, yung priest, king, and prophet. Pero kung titingnan po natin, si Jesus ay Diyos at alam niya ang ating mga pangangailangan, no? Alam niya ang pangangailangan. Lahat tayong may pangangailangan. Ako may pangangailangan din ako. Babanggitin po natin yung mga pangangailangan po natin. Clothes, pera, pagkain, bahay. These are the basic needs na kailangan po natin. Bilang isang tao, kailangan natin itong mga bagay na ito. Pero wag sana ito ang maging, sabihin natin, palaging inaasam-asam, no? Na magkaroon tayo ng mga bagay-bagay na hindi naman natin madadala pagdating ng araw. No, I'm talking about material things, di ba? And personally, I'm also so reminded of this gospel, no? Na alam ng Diyos ang ating pangailangan, pero minsan tayo ang gumagawa, nagsisikap na
makuha natin ang mga bagay na gusto natin. No? Material things nito. Ito ang iniimpok po natin ang ibig sabihin. Diba? Yung sa pera, pagkain, nag-iimpok tayo ng, syempre naman, kailangan po natin yun. Hindi naman po masama na mag. Pero kung ito na yung magiging nating, sabihin natin, palaging iniisip, doon ang palagi nating, sabihin natin na, inaalala, mawawala tayo sa dapat nating gawin bilang isang tagasunod ni Kristo. Minsan, naisip ko na, oo nga, no? Nag-iipon tayo, nagtitipon tayo ng mga bagay-bagay na may iwan din dito sa mundong ito. Anong pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo? Maliban sa, yun nga, Jesus ang tinapay ng buhay, siyang magbibigay sa atin ng totoong kaligayahan, joy, hindi lang happiness but joy. No? Kailangan din natin mag-impok ng kabutihan. Kabutihan, ito yung magiging daan po natin upang tayo makapasok sa kanyang kaharian. Ito yung magiging parang susi na tayo makapasok sa kanyang kaharian. Ang mag-impok ng kabutihan o paggawa ng kabutihan. Ano yung paggawa ng kabutihan? Kaya po ng ginawa ni Jesus, yung pagbabahaginan, pagbigay ng tulong. Ito po yung pangailangan na ito yung dapat natin gawin bilang isang mga binyagan, no? So, ito yung paraan natin. Ito yung magiging daan natin para sabihin natin makapunta tayo sa langit. Pero hindi sapat na mag-impok tayo ng kabutihan. Sarang kabutihan ito ay bunga ng ating pagsamba. Yung worship natin, yung pananampalataya natin. Pananampalataya na si Jesus ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan. No? Pero kailangan po natin bilang isang Kristiyano, ng grupo ng KKK, no? Na ito yung mas mahalaga na dapat natin pagtuunan ng pansin. Na ang bawat ginagawa po natin ay bunga po ito ng pagsamba sa Diyos. At ang bunga nito ay paglilingkod. Ang paglilingkod din ay pagsamba sa Diyos at pinaparangalan natin ng Diyos. Kaya ang panawagan palagi sa atin, ang pagsamba ba natin ay totoo? Dahil pag hindi, lahat ng ginagawa po natin ay magiging walang kahulugan. Dahil ang mga ginagawa po natin ay bunga ng ating pagsamba sa Diyos. Ano yung paalala ng discourse po ito? Yung Bread of Life discourse. Na maging malalim dapat ang ating pananampalataya sa Diyos. At ang pananampalatayang ito na naniniwala tayo na kapag tinanggap natin si Kristo sa anyong tinapay, pinaniniwalaan natin na siya ay Diyos. Siya ang katawan ng Diyos, katawan ni Kristo. Ito yung dapat natin ginagawa. Ito yung dapat natin mas pinaniniwalaan. Kasi karamihan po sa ating mga Kristiyano, parang sabihin natin, marami naman nagsisimba po, di ba? Pero kalimitan, hindi tumatanggap ng communion. Honestly, dito po sa aming parokya, pag linggo, napakaraming tao rin. Puno ang simbahan. Pero, 1/4 lang po ang nagtatanggap ng banal na communion. Kumbaga, ang reason po nila, alam niyo po ang reason nila kung bakit ayaw nilang magtanggap. Kasi nga daw, magkakasala na naman sila. Bakit kami tatanggap kayo ito? Kung magkakasala na naman kami pagkatapos ng magsimba. Sa katotohanan po, kami rin mga pare, ako personal akong pare, minsan, halos di ko rin maipaliwanag. Ito ba ay pagdiriwang ng kaganapan ng kaharian ng Diyos, itong banal na Eucharistia? Minsan, meron din ako mga doubts. Talaga bang ito yun? Pero, alam niyo po, paalala sa atin, kahit hindi po natin alam, kahit naguguluhan tayo, nalilito tayo na talaga ito ay si Kristo, tanggapin pa rin natin siya. Dahil po mayroon pong biyaya. Mayroon pong biyaya tayo matatanggap. No? Alam ko hindi po natin alam kung ang ginagawa po natin minsan sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At naalala ko po, mga bata, sa First Communion, hindi mo sila naniniwala. Ang alam nila, tinapay lang. No? Pero hindi, unti-unti nilang naiintindihan ito. Na itong tinatanggap nilang
banal na komunyon, ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ay si Kristo Jesus. And I remember yung homily ni Archbishop Sok. Kahit nga daw siya, minsan meron ding pagkakataon na, isa itong misteryo, hindi natin maipaliwanag, hindi natin maipaliwanag na talaga ito is katawan ni Kristo kasi nga minsan maraming mga doubts, mga dumarating sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag. Kundi ito ay isang misteryo na kailangan ng pananampalataya. Yes, sabi nga ng iba, huwag kang tumanggap pag nasa state of sin ka. Totoo po yun. No? Na kailangan magkumpisal. Pero minsan dapat pag tinanggap din natin si Kristo, siya yung magbibigay sa atin ng lakas para haramin yung mga problema. No? Hindi ko sinabing tanggap kayo ng tanggap na hindi magkumpisal. Ang ibig sabihin po na may biyaya pa rin na tayo matatanggap. Kahit sino ba sa atin ang hindi nagkakasala? Sino ba sa atin ang worthy to receive His body? No? Lahat tayo makasalanan. Kundi sa pagtanggap natin sa si Kristo, mayroong mga pagpapala, renewal, transformation, change na nangyari sa ating buhay. Kaya ito yung paalala sa atin, no, ng ating ebanghelyo ngayon sa mga susunod pang linggo na galing kay San Juan, na dapat maging malalim ang ating pananampalataya na pinaniniwalaan po natin na yun ay si Kristo, tinapay ng buhay. Si Jesus ang tinapay ng buhay, nagbibigay sa atin ng lakas para harapin yung mga problema natin. Bigay sa atin ng lakas para makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Ito yung paalala po sa atin na dapat po nating yakapin, mas lalong pagtibayin yung ating relasyon sa Diyos. Kasi itong banal na Eucharistia yung tinutukoy po dito, tinapay ng buhay, ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ay si Yesu Kristo. Na siya ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Siya yung magiging, sabihin natin na magbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy sa buhay. Mahirap man ang buhay. Pero kung palagi tayong malapit sa Diyos, lumalapit sa Kanya sa pamagitan ng mga panalangin, pagdarasal, lahat ng mga bagay na inaalala natin, no, kinakatakutan natin, papawiin po yan dahil alam po natin na kasama natin ang Diyos. Alam ko po palagi po dapat natin isipin na nasa sa atin ang Diyos. Nasa ating buhay, hindi siya mawawala sa atin. Yan dapat nating paniniwalaan. May problema man, pero alam po natin dapat na binigay ang problemang ito dahil alam mong kaya mong lagpasan. Magtiwala lang tayo, manatili lang sa piling ng Diyos, huwag mawala ng pag-asa. Ito yung mga bagay na dapat nating maisabuhay bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, na mas lalo dapat nating ibigin, no, mahalin, lalo na po yung pagdiriwag ng banal na Eucharistia. Mas lalo dapat mahalin natin yung ginagawa natin ito na pagsisimba, pagsamba sa Diyos. Alam ko po na hindi mawawala ang problema. Marami tayong mga pangangailangan, hindi yan mawawala. No? Pero kung meron tayong paniniwala, pananampalataya sa Diyos, na God will provide. At ako po yung naniniwala doon. I remember our founder, Saint Hannibal Mary de Francia, during his time, walang-wala siya. Pero anong ginawa niya? Nilagay niya ang tiwala, pananampalataya sa Diyos. Yung pangangailangan ng mga orphanage before, pagkain, alam ng aming founder na sa pamagitan ng pagdarasal, ibibigay ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Hindi lang siya nawala ng pag-asa. Dahil alam niya, God will provide. God will provide. At yun po, pinatunayan niya sa buhay ni Saint Hannibal. At kami rin naniniwala na being poor, hindi ibig sabihin na iniwang ka na ng Diyos. No? Being poor, hindi ibig sabihin na walang pakialam sa iyo ang Diyos. Nandiyan ang Diyos. Hindi yan mawawala. Yun lamang ay mga pagsubok upang mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Magtiwala at manampalataya sa Diyos. Sa atin pong lahat, marami tayong mga pagsubok. Hindi mawawala yan. Pero palagi alalahanin po natin na nariyan ang Diyos.
Minsan hindi natin nakikita ito. Hindi natin nararamdaman. Go to Mass, magsimba, magdasal. I believe na when we sabi natin magsimba tayo, linggo-linggo, mararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Na siya ay nandyan. We experience the real presence of God. Sa pamamagitan ng pagsisimba. Doon natin papakinggan ang salita ng Diyos, hindi dahil kung ayaw natin yung mga humili ng pare. No? Minsan ayaw natin pakinggan yung mga humili ng mga pare. May mga taong ganun po. Kasi ayaw nilang magbago. Tinatamaan sila ng humiliya, ayaw magbago. Pero kahit ayaw natin yung humiliya o reflection ng pare, patuloy pa rin tayo sa pagsimba, paglapit sa Diyos. Dahil doon natin napapakinggan ang kanyang salita. At doon natin natatanggap ang kanyang presensya sa banal na Eucharistia, sa banal na komunyon. Kaya sana po, ang aking panalangin sa ating lahat na huwag tayong mawala ng pag-asa. Nariyan ang Diyos. Hindi tayo pababayaan. Nariyan siya. Ang kailangan lang, sambahin siya ng totoo. At doon ipapadama sa atin ang kanyang presensya, ang kanyang awa, at ang kanyang habag. Sa muli po, maraming salamat po sa inyo sa pakikinig. At ako po'y nagpapasalamat sa mga taong patuloy na nagsusumikap na manatili sa ating pananampalataya sa pagiging isang Katoliko. Sa muli po, maraming salamat and God bless you all.